Malaki po yun in terms na kaya nilang mabuhay kahit wala yung Kalingap community. Yun nga lang, syempre, kumbaga, struggle talaga. Di ba? Struggle talaga. Parang bago natin puntahan o reactionan, no? Yung monetize na or, oh yes, approve, no? Part na ng YPP program si Beyonce. Balikan muna natin yung ilang mga highlight or pinag-usapang comment ni Beyonce, no, at ng nanay niya, ni Nanay Hansel, na isa sa mga nababatikos ngayon na ultimo ata si Marilyn Chang, hindi nagustuhan yung mga sinabi ni Nanay Hansel. Okay? Remember, bakit po ba pumusok yung ilong ni Bal Santos? Diba? Dahil sa comment ni Nanay Hansel, the semento and the sponsor. Diba? Alam natin na prior to that, si Bal Santos panay na yung pang-aasar. No? Para sa akin kasi, prior to that comment of Nanay Hansel, yung mga sinasabi ni Bal Santos para sa akin, those are pang-aasar na lang, pangungulit for the content, ika nga. No? So, kung hanggang ngayon hindi nyo naintindihan yung style ni Bal Santos, kayo po yung kawawa. No, doon sa mga matatagal na sa community na to, yung mga tumitira kay Bal Santos, na masyadong tinitake yung mga sinasabi ni Bal Santos seriously, kayo po ang may problema. No, para sa akin kayo po ang may problema. Dahil hindi nyo po binabasa yung mga kinikilos, inaasal, at ginagawa ni Bal Santos sa social media. Remember, matagal na siya, no? Isa siya sa kumbaga nakilalang charity vlogger, no? Nakikita mo yung may mga nagto-throwback pa kung sino si Bal Santos before. So, gano'n na siya katagal. Ngayon, kung hindi niyo siya naiintindihan kung kailan siya nagsasabi ng totoo o hindi, if I were you, yun po yung pag-aralan ninyo, no? Payo ko lang po yan doon sa mga matagal na dito sa SOCMED. Kung titingnan nyo, bago yung channel ko, but I have been here also for 5 years na. And isa po sa sinubaybayan ko noon ay si Bal Santos Matubang. So alam ko na po kung paano gumalaw si Bal. So sa parte po, no, nang siya ay panay ang banat niya, pang-aasar niya kay Beyonce sa EDC, hindi ko po tinitake seriously yan. Yung sineryoso ko na lang as yung time na ni-reactionan niya yung mga sinabi ni Nanay Hansel. Okay? Diyan po tatakbo yung ang istorya ng vlog ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check dahil marami ngayon, no? Sa Kalingap community. Marami pong vloggers ngayon ang may iba't ibang interpretation ng mga sinasabi ng mga taong involved, no, sa istoryang ito. Yung mga vloggers ng Kalingap at yung mga nakikisawsaw na katulad ko sa issue na meron ngayon sa Kalingap. Kaya po, lagi kayong mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, katulad po na sinabi ko kanina, balikan natin yung live ni Beyonce bago siya ma-monetize, na kung saan may mga sinabi si Beyonce at yung nanay niya regarding, no, doon sa halos pinag-uusapan ng karamihan ngayon yung mga binitawang salita ni Nanay Hansel. But before I start that, isa po ako, no, sa nagsabi noon sa mga previous vlog ko na may channel na si Beyonce, bakit hindi doon magsalita yung nanay niya? Bakit hindi nila gamitin yung community post, no, ng channel ni Beyonce para doon siya magyaw-yaw? At least, di ba? Nasimulan na noon pa yung channel niya. Baka matagal lang na monetize yan. At baka matagal na siyang nag-viral. Di ba? Dahil kung saan-saan nagko-comment, no, ng mga anti-Kalingap live si Nanay Hansel. At doon nga po, di ba, lumabas yung about sa semento at sa sponsor. Then, marami pang sumunod na mga comment
from Anti-Kalingap live stream. Itong si Nanay Hansel. And even Beyonce. Di ba? So, I'm one of those na nagsabing bakit hindi gawin ni Nanay Hansel yan sa channel ni Beyonce. Ngayon, na may channel na si Beyonce, iba naman yung sinasabi ng mga, hindi ko alam, galit or sumasang-ayon sa kanya. No? Remind ko lang po kayo, wala po akong pinapanigan sa istoryang ito. Reactor po ako. I don't take side because I know both of them. At some point, nagkakamali po yan. At yun po yung pinapakita ko. No? Base po sa pagkakaunawa ko ha. So hindi ko po sinasabing tama ako. But ang sinisigurado ko po sa inyo, I don't take side. Okay? So dito sa share ko na to, na opinion ko, based po ito sa kung ano po yung pagkakaintindin ko. And isa po ito para sa akin na tamang ginawa ni Nanay Hansel na siya ay nagyaw-yaw or nagsalita or naglabas na kanyang saloobin sa mismong channel ng anak niya. Which is the right way. Di ba? Kasi masasagot ninyo yung mga ibinabato ng mga viewers, ng mga bashers ninyo. Which is yun yung ginawa ngayon ni Nanay Hansel. Sumagot lang siya. No? Pero kino-question ng iba. But labas natin yung question ng iba. Pag-aralan natin yung sinabi ni Nanay Hansel. Allow me to play the portion kung saan marinig natin yung mga sinabi ni Nanay Hansel. Anhin pa ang karangyaan, nasa tabing dagat pa kayo, gusto niyo nang maranasang unawa. Ay, syempre naman, sino magpapagaw ngayon puminhawa? Okay. Ngayon, bali ang tema niya, may nag-question no, kay kay Beyonce, na ngayon lang nila sinasabi na tayo nila ng karangyaan dahil nahango na sila. No? So, ang sagot dito ni Hansel, sino ba naman yung ayaw ng maranyang buhay, ng maayos na buhay? Diba? Kasi parang ang question is, noong nandurong kayo sa ganung sitwasyon, no, na hirap kayo, sumang-ayon kayo sa gusto ng ng kalingap, no? In general. So, sumasagot ngayon si Beyonce na, lahat naman ng tao gusto ng karangyaan, makaranas ng karangyaan, kumanda ang buhay. Diba? Pero ang hindi niya kayang ipagpalit ay bastusin yung kanyang mga magulang. Which is the right thing. No? Ang akin lang kasi doon, kaya medyo salungat ako before, no? Doon sa mga sinabi ni Beyonce, kasi ang pinakinggan nila during that time ay si Bal Santos Matubang. No? Si Bal Santos, yung walang tigil. Kaya ako nga nabanggit kanina no, na kung hindi nyo kilala si Bal Santos, kayo ang may problema. Bakit? Kasi how many years nyo nang kasama ang kalingap? Like Batalero. Di ba? Pwede silang tumanggi. Dahil si Bal Santos ay sponsor lang. Isa lang siya sa mga sponsor. Dahil ang nagmamanage talaga kay Beyonce ay si Kalingap Rab. Di ba? So, kung meron mang dapat sundin ang Batalero or even si Beyonce ay si Kalingap Rab lang. Ngayon, isa sa naging punto no, nila na ibinalik din sa kanila is yung paglalakad ni Beyonce sa arawan. Pwede siyang tumanggi. No? Although, syempre, hindi tayo pare-pareho ng pananaw, hindi tayo pare-pareho ng pag-intindi. But, di ba, ang point is, you are reporting to Kalingap Rab, not to Bal Santos Matubang. No? Consider him as one of the sponsor. Ngayon, kung tatanggi na siya sa inyo, then what the hell? Di ba? Pero ang punto, kay Kalingap kayo. No? So, para sa akin, yun yung sablay na nangyari. But since it's there, no, nagkamali siya ng interpretation, so pinanindigan ni Beyonce na nandoon siya sa side ng mga magulang niya, which is, it's a normal thing, no, sa pamilya. No? Nauunahin mo yung pamilya mo kaysa sa ibang bagay. Mas priority ni Beyonce yung pamilya niya kaysa sa karanyaan, no, sa wealth na makukuha nila sa Kalingap community. Na kung babastusin din naman yung magulang niya. Bakit ba nabastos? Because of that mga sinabi ni Nanay Hansel. Diba? Yung 2 sakong semento at saka yung sponsor. Doon nagsimula lahat yon. No? Doon nagsimula lahat
Kaya napatawag din na ireklamo rin sa tulpo si Bal Santos Matubang. Okay? So, on that part, no, gusto lang ninawin ni Beyonce dito sa sinabi niya na to, na kahit na anong karangyaan pa ang ibigay, no, ng kahit sinong tao sa kanila, pero pag binabastos ng magulang niya, he will leave everything for her family. No? And ito naman po yung sinabi ni Nanay Hansel. Pero kung sa po, ganun na nga po, babalaurain naman ang pamilya niya. Siyempre, sinong di bibitaw sa ganun? Tsaka nagtatrabaho po ako noon. For your information po, share ko si kahit po kami naglalabada ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Pinagpapaguran ko po yun para mabuhay ang mga anak ko. Diba? So ito yung mga medyo tumaas yung kilay dahil nga raw ng salita ng ganyan. Si Nanay Hansel, na parang nagmamayabang kesyo, negative na yung dating sa iba, which is para sa akin, normal lang yan. No? Ito yung gusto kong mangyari. Para sa side ko ha, na instead na kung saan saang magpuntang mga live stream, no, si Beyonce or si Nanay Hansel, this is much better venue. No, sinasagot nila mismo sa channel ni Beyonce. At the same time, nakakatulong para ma-monetize yung channel niya. Di ba? Ang daming viewers nito, umabot ito ng 3,000. No? Lalo't nakita na si Beyonce. Bakit siya nagpakita? No. Of course, there's a pressure doon sa ginawa ni Joy Aquino. Aminin natin sa hindi yan. No, para sa akin, naka-pressure yon para si Beyonce magpakita na. No? Ako ngayon, expect ko magpapakita siya pag na-monetize na siya. But because of Joy Aquino, na nakita, lumabas, ang daming views, ang taas ng subscriber, so maybe somebody around her circle na nagsabing magpakita ka na. Which is ito yung nangyari. So nung nagpakita siya, maabot ng 3,000. No, I don't know kung ilang views na meron tong content niya na to. Di ba? So balik tayo dun sa issue ng nanay niya. Ano sabi ng nanay niya? Kumakain na sila. No, naglalabandera man sila noon, pero kumbaga, kumpleto pa rin. 3 beses pa rin sila kumakain sa isang araw. Yun nga lang, syempre, unlike nung nakita sila ng Kalingap. But the point, kumbaga, nakakasurvive sila. No? Hindi nga lang maginhawa, pero sumusurvive. No? I don't know paano in-interpret ng ibang mga vloggers yan or ng ibang galit kay Nanay Hansel. No? Pero para sa akin, it's normal. Diba? Anong masama doon? Eh, yun yung totoo. Diba? Yun naman yung totoo eh. Kasi, halimbawa wala naman yung Kalingap, hanggang ngayon naman, nagsusurvive yung mga yun eh. Kailangan nila mag-survive. Di ba? So, nagsabi lang ng totoo dito si Nanay Hansel. Parang manghihingi. Kung sa pong may lumapit na tumulong, hindi naman po kami humingi ng tulong. Sila po yung lumapit sa amin para tulungan kami. Sabi, napapawa ka. Sige, walang iiyak. Ito pa, yan. Another interpretation na iba yung pagkakaintindi na naman ng iba. Di ba? Na nagmamalaki na si Hansel. No? Bakit niya pa sinabi yung ganun? Eh, yun naman po talaga yung totoo. Di ba? Lahat po ng beneficiary, kahit outside Kalingap, kahit yung kay Daddy Frankie, kahit yung kay Tekram, sino pa ba yung lumalapit? Di ba yung mga vloggers? Meron silang mga scouters or may naglalapit sa kanila? Hindi naman po sila ang hindi naman po yung mga beneficiary yung lumapit sa mga vloggers na yun eh. Di ba? May nag-recommend. So yung sasabihin natin per se na yung mga vloggers, yes, yung mga beneficiary yung lumapit, no. No? Yung iba nga hinahanap ang nila eh. O anong masama po doon? Totoo naman na may na-scout, may nag-scout, kanila Beyonce. Sila ba lumapit? Sila po yung hinanap, yung scouter. Tapos, hindi kaya ni scouter tulungan, ipinasa sa Kalingap. So, hindi po sila ang lumapit. Sila po ang inilapit, no? Dito sa mga vloggers. So, ano po yung mali doon? Di ba? Walang mali doon. Totoo yung sinabi ng Nanay Hansel na hindi sila ang lumapit. No? Siyempre,
ikaw ay binigyan ng ganong opportunity, di ba? May inoffer sa'yo, but in return, you need to do something, why not? Di ba? Eh gusto mo nga humahango sa hirap eh. Gusto mo makaranas ng maayos na pamumuhay eh. So if that kind of opportunity comes to you, di ba, na hindi naman yun isusubo lang sa'yo kasi may gagawin ka rin naman, katulad ni Beyonce. Oh. Di ba? Nagpakita ng hirap sa buhay, struggle sa buhay, kung anong klase siyang estudyante, anong klase siyang anak, ano yung pangarap niya sa buhay. Di ba? Ganun siya minarket ni Kalingap Rab. Pumatok. Pinakita sa channel ni Kalingap Rab, nakita ng viewers, nagustuhan yung buhay. Di ba? May sponsor na tumulong, gumanda ang buhay. Is the credit all to Kalingap Rab? Of course not. Kasi buhay ni Beyonce yung sinabi niya eh. Yung kinuwento niya eh. Ano ang ipipresent ni Kalingap Rab kung wala siyang buhay, yung totoong buhay na kanyang ilalahat sa channel niya. Di ba? So, both of them nakinabang. So, doon po sa kumu-question dito sa sinasabi niya Nanay Hansel, no? Na dapat hindi siya nagmalaki. Hindi po pagmamalaki yan. Pagpapakita lang po yan ng totoong nangyayari na hindi matanggap ng iba, na gusto nilang ibigay ang lahat ng credit sa Kalingap. No, hindi po. Oo, malaking porsyento ang sa Kalingap. Pero ano nga po yung ikukwento ng Kalingap, no? Kung wala silang totoong buhay na ipapakita sa video. Sabihin ninyo, pasalamat si Beyonce dahil Kalingap ang nakahanap sa kanya. Yes, of course. Kasi iba ang Kalingap. Kaya lang, anong buhay naman ang sasabihin nila? Anong kwento yung isi-share nila sa community kung sila ay gagawa lang ng kwento na hindi ka panipaniwala? Di ba? Pinakita yung kahirapan nila Beyonce, yung struggle nila sa buhay, yung may sakit si Tatay Biran, mga kapatid, yung bahay. Di ba? Doon kayo naantig. And of course, some video editing and words na ginamit ni Kalingap Rab. Di ba? Pero ang punto dito ni Nanay Hansel, hindi sila ang lumapit. No? Sila ang nilapitan. From scouter to Kalingap. Okay? Yun po ay pangunawa ko. No? Hindi po ako sumaside sa Batalero or kay Beyonce. Yun po kasi yung totoong kwento. No? Na sinasabi lang ni Nanay Hansel na iba yung interpretation. Parang nagmamalaki na. Hindi po, pagmamalaki po yun in terms na kaya nilang mabuhay kahit wala yung Kalingap community. Yun nga lang, syempre, kumbaga, struggle talaga. Di ba? Struggle talaga. Parang challenge lagi yung kinabukasan kakainin nila. No? But, they can survive. May nagpapaliwanag lang. Ipapaliwanag lang daw po. Yun nga lang, yung paliwanag, misinterpret na nagyayabang or nagmamalaki si Nanay Hansel. No? Normal na ipagmalaki niya yan kasi binuhay nila yung mga anak nila. Di ba? So, doon sa mga nag-iisip ng kung ano-ano against kay Nanay Hansel, medyo laliman nyo po yung iniisip ninyo. Huwag po masyadong maging literal. No? Huwag po kayong padadala sa mga sinasabi ng ibang mga commentators, viewers, or even the vloggers. No? Matuto po kayong mag-analyze ng sitwasyon. Lumagay po kayo sa sitwasyon nila. No? Na eto na, nagsasalita si Nanay Hansel ng katotohanan lamang para sa kanila, nilalagyan nyo ng masamang isipin. No? Ngayong nandirito na sa channel ni Beyonce, ganun pa rin. Nung wala sa channel ni Beyonce na kung saan-saan siya nagpupunta mga live stream, ang dami niyong sinasabi. Diba? So, pag-isipan niyo po, no, yung mga analyzations ng ganitong bagay. Hindi po magsasalita ng ganyan sila Nanay Hansel kung hindi po nila dinanas. And even Beyonce. No? And even Beyonce. Yun nga lang, lagi kong sinasabi, masyado silang nagpa-apekto, no, sa mga pinagsasabi ni Kuya Bal. Yan yun.
No? And until now, Kuya Bal is doing, no, his best. Mang-asar, magawa ng konting kwento, mang-asar, di ba? Mangulit. No? So, kung yun ay inyong siseryosohin, even those anti-kalingap sa mga sinasabi ni Bal Santos, eh, choice nyo yun. No? But for me, not everything Bal Santos is saying is correct or true. No? Kasi yung iba dyan, for the content. And most of it for the content actually. Pasensya na, Kuya Bal. No? Real talk lang yun sa akin. Ngayon, kung hindi nyo magustuhan, give your comment on our comment section. No? And I'll try to answer it the best I can. Okay? So, yun lang po. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.